If you're planning to go to Sagada and wala ka pang idea kung magkano ang possible na magagastos mo, watch this video at baka makakuha ka ng idea. So hi again, this is the part 2 of our Sagada trip. This was in May at ngayon nga lang ako nagka-time na i-share sa inyo ang aming experience doon. Dito sa Sagada Pottery, is-share nila sa inyo yung history and other information. And ang payment dito ay 300 pesos as a group na siya. Kung gusto mo namang mag-try, katulad nito is 100 pesos per head, 950 pesos naman kung gusto mong bilhin yung iyong ginawa. Plus, 350 pesos na shipping fee and after 4 months pa nila bago maipadala. Mababait silang mag-assist tapos tuturuan ka talaga nila kung paano ang tamang paghulma. After few minutes, ito na yung nagawa ng aking asawa. Before naman kami pumunta sa mga public tourist spots, kumain kami dito. At since DIY nga lang kami, nagtanong-tanong kami sa mga locals and we were advised na pumunta sa Tourism Information Center para mag-register kasi public tourist spots yung aming pupuntahan. 100 pesos per head nga pala ang inyong babayaran pero nalibre na tong aming mga anak. Then we were advised na kumuha ng insurance, 50 pesos per head naman siya. Ito naman yung kanilang public cemetery. And siya nga pala, 700 pesos yung aming binook na fee ng aming tourist guide kasi hindi lang kami pupunta sa hanging coffins. Kumbaga, iikot pa kami, ang dami naming mga nalabasan na pwedeng pagstopan ganun, mga tourist spots din. Taniman ng coffee, tapos meron yung cafe sa gitna ng gubat. Kalimutan ko na kung anong tawag. Sorry. Tapos sa damit lang malabasan yung cave nukwa. Pero kung hanggang sa hanging coffins lang kayo, 300 pesos lang yung inyong babayaran as a group na siya. So, ito na yung mga hanging coffins. Medyo malapit lang naman yan na lalakarin. Kaya talagang kinaya naman ng aming mga anak. Si sir naman yung aming tourist guide. Girl, napang kami dita na ko agkuto-kot ito ming kasi nasanay sa pag-hike. So, kapag may balak kayong mag-hike na ko, i-ready nyo ang inyong mga katawan, mga sisiko. Habang on the way nga pa lang is marami na kayong makikitang mga hanging coffins. Mga sinuksok sa mga maliliit na butas ng mga bato-bato. Kahit sa kataas-taasan ng mga bato na yan, meron ka ring mga makikitang coffins. Na mapapatanong ka na lang talaga kung paano nila nilagay yun. At ito na nga ang aking anak, ayan, ang aming mga anak, nag-e-enjoy sila. Nung pumunta nga kami, weekdays pero bakasyon, napakarami naming mga kasabay. While on the way nga pala is magkukwento din naman yung inyong mga tour guide ka. Mabalik nga pala tayo sa kanilang public cemetery. Hindi nga pala sila gumagamit ng kandila doon, kundi agsinsindida iti kayo, specifically yung saling. Iso nga din nakita mikit na gaduti uring ijay intisangon or rabaw dagijay coffins. Ayan, madami kaming mga kasama. Tapos ang dami pang paparating at saka papaalis ng mga tourists. Kaya hindi kami masyadong nakapag-picture dyan. Gusto yun nga kaatidog. Katanda nga yay mordong na. Tapno hanga umati atidog. Tapno agburas da. Isa ito sa mga pinakamataas na butas na pinagsuksukan nila ng mga coffins. Ayan, kung makikita ninyo paano nila nilagay dyan. Kasi totally bakras data mga ate ko. Ayan, ganyan siya. Ma-share ko lang. So, hindi na kami pumunta sa mountain na kung saan merong sea of clouds. Na, yun yung usual na pinupuntahan ng mga tourists dito. At yung grup-grup dati alas 3 or alas 4 ti parbangon. Tapos mag-hike sila konti. And then after ng sea of clouds is dediretso sila sa Marlborough Hills. Yung Blue Soil Mountain. So, hindi na kami nag-avail ng ganun kasi syempre may mga kasama kaming bata. Tapos baka maulan pa, sabi namin is yes, totoo. Parbangon ni JK agtudo, agarbis kas dyan. Kaya yan, dito na lang kami nag-hike. Dayang gas hiker ka no. Kaya namin nga magna dito yung anak mi, ni-enjoy niyang maglakad. Alam nyo, dito ko napagtanto itong hike namin ito na hindi ako bagay sa mga ganitong hike. Lalong-lalo na sa mga cave, gano'n. Kasi dito talaga tumaas yung anxiety ko mga sis. Ewan ko, pagiging overthinker ko na yata to. Kasi ang naiisip ko, what if may mahulog na bato? Kasi tingnan nyo naman, sobrang lalaki. Tapos sobrang taas. Tapos yung lulusutan pa namin dyan. Sa part na yan, aakyat ka talaga. Kaya sabi ko, hindi na mauulit na mag-hike ako dito. Basta para sa akin, sobrang delikado dun. Lalo na may mga kasama kaming bata. Ito naman yung parang coffee garden or coffee plantation nila. Dito ay may cafe. Ito yung cafe sa gitna ng gubat na sinasabi. So ayan, sobrang haba na yata ng aking vlog na to. So thank you for watching. See you sa next vlog. Bye-bye!